mula sa makina at iba pa nitong gamit. Matetenga muna ang ML Kalayaan matapos i-water cannon ng mga barko ng China. Ginagamit pa naman niya sa iba't ibang misyon bukod pa sa resupply. Nakatutok si Mari Zumali. Mula sa bintana ng Onaiza May 1, tanaw ng mismong AFP Chief of Staff ang pabobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng rotation and resupply Aurora mission sa Ayungin Shoal nitong linggo. Pero sa pagsusuri sa mga barko kasunod niyan, lalo pang tumambad ang katakot-takot na pinsalang idinulot ng isang oras na pag-atake, kabilang dyan ang ML Kalayaan. Nabasag po yung isang windshield po niya na panel sa left side ng bridge. One of the panels, durog po talaga yon. And then, nung nadurog po kasi yun, ma'am, so na-open po yung part ng console, nabasa rin po yung ating console dun sa bridge ng ML Kalayaan. Kaya nasira rin po yung mga electronic system niya at saka navigational equipment. Basang-basa rin po yun, kaya nasira rin po yung power generators ng boat natin plus the main propulsion engine. Binaha pa nga raw ng 2 talampakan ng engine roon. Kaya damay pati ang supply ng pagkain ihahatid sana sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero higit daw sa pinsalang ito, ang panganib na idinulot ng China sa ating mga tropa. Tumigil na pong kusa yung ating main propulsion engine. Kaya practically they were dead on the water. That boat could have sunk kung nagtuloy-tuloy po yung flooding doon sa engine room ng ML Kalayaan. Napaandar man, pupugak-pugak daw ito, kaya tila himalang umabot pabalik sa Puerto Princesa. Gayunman, mababawasan ng munisipalidad ng Kalayaan ang bangkang magagamit sa sarili nilang pangangailangan, bukod pa sa pantulong sa mga susunod na rotation and resupply mission. Dihamag na mas mabilis din itong ML Kalayaan na resupply boat. But with this present state now, nag-tripled siya, significant din po talaga ang kabawasan sa ating kapasidad. Hindi man daw 100% ng barkong ML Kalayaan ang napinsala, nadali naman ang pinakamahalagang parte nito na ginagamit sa navigation. Kaya isinasailalim na raw ito sa masusing damage assessment, repair at refitting ng mga eksperto sa Naval Shipyard para mapanatili ang seaworthiness nito. Wala pang desisyon ng ating pamahalaan kung sisingilin nito ang China sa pinsalang idinulot sa ating barko, pero kabilang daw ito sa isinasaalang-alang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.